Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pinagdiriwang natin sa araw na ito ang kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago. Si San Felipe ay mula sa Bethsaida, una sa mga apostol na tinawag, at merong mga natatala na usapan nila ng ating Panginoon. Si Santiago naman, na ipinagdiriwang din natin ngayon, siya yung tinatawag na James de Les, dahil meron pang isang Santiago na anak ni Zebedeo. Ayon sa tradisyon, si Santiago ay anak ni Alfeo, pinsan ng Panginoon at naging pinuno ng simbahan ng Jerusalem noong mga unang siglo, at sa kanya inattribute yung isa sa mga sulat ng Bagong Tipan. Hilingin natin ang panalangin ng dalawang apostol na ito, Felipe at Santiago, upang manatili tayo sa pananampalatayang ipinamana nila sa atin sa pamagitan ng kanilang pangangaral. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming daan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw ang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw ang aming buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhatiin natin ang Diyos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal. Sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong aming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon binibigyan mo kami ng kagalakan sa kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago. Pakundangan sa kanilang pagdalangin para sa amin, marapatin mo na kaming makasalo sa tiisin at tagumpay ng kaisa-isang anak mo ay sumapit sa walang katapusang pagkakaisa sa iyo. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na pinangangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap na naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo.
Liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakmahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di pa kapanahunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Felipe, ako ang daan, katotohanan at buhay. Amay sa aking matatanaw. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama, at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama
na sumasa akin ang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ang Ama sa pamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pinagmamalaki mo ba na kamukha mo ang tatay mo o ang nanay mo? Pinagmamalaki ba natin na kamukha at katulad tayo ng ating mga magulang? Siguro kaligayahan ng magulang, nanay man o tatay, na ipinagmamalaki siya ng kanyang anak. At kung sasabihin ng anak, ay kamukha ko yung tatay ko, kamukha ko yung nanay ko. Kamukha hindi lang sa itsura, kung hindi sa ugali, sa kilos, at lalo na yung mga values, mga pinapahalagahan natin. Si Jesus, pinagmamalaki niya na kamukha niya ang kanyang Ama. Kaya sinabi niya, ang makakita sa akin at makakilala ay nakita na at nakilala ang Ama. Si Jesus ay eksaktong refleksyon ng kanyang Amang nasa langit. Sa anong paraan kamukha ni Jesus ang Ama? Sa kanyang habag at pag-ibig. Kaya kung anong nakikita natin kay Jesus, yung kanyang habag, lalo na sa mga maliliit at sa mga makasalanan, yung kanyang malasakit para sa lahat, yung pag-ibig niyang ipinakita niya sa pamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili sa krus, lahat ng ito'y katangian ng Ama. Kung anong nakikita kay Jesus ay siyang katangian ng Ama. Sabi rin ni Jesus, kung ayaw niyong paniwalaan yung sinasabi ko, paniwalaan niyo yung ginagawa ko. Dahil sa pamagitan ng gawa, pinapakita ni Jesus na talagang kamukha niya ang kanyang Amang nasa langit. Ang Ama ni Jesus sa langit ay Ama rin natin dahil tayo'y naging mga anak ng Diyos kay Jesus. Kaya kung pinagmamalaki man ni Jesus na kamukha niya ang Amang nasa langit, sana bawat isa rin sa atin masabi natin, kamukha ko ang aking Amang nasa langit. Ibig sabihin, yung habag, yung awa, yung malasakit, yung pagiging mapagpatawad at maunawain, yung pag-ibig sa kapwa, nakikita rin sa atin. Ganon natin magiging kamukha ang Ama sa langit. Kung kamukha rin natin si Kristo, kamukha na rin natin ang Ama. Dahil nga magkamukha ang Ama at ang Anak. Ang tumutulad kay Jesus, si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao. Kay Jesus nakita natin ang Ama. Siya ang Diyos na natutularan natin dahil nakikita natin. Ang tumulad kay Jesus ay magiging kamukha ng Ama. Kaya kilalanin din natin si Jesus, lalo na sa pamagitan ng Ebanghelyo. Ito ang ginawa ng mga apostol.
Ipakilala si Jesus sa buong mundo sa pamagitan ng kanilang pangangaral ng mabuting balita. At sa pangangaral nila ng mabuting balita, natutularan ng marami, lalo na ng mga sumasampalataya, si Jesus. Tayong kamukha ni Jesus, ipangaral din natin siya. Ipahayag din natin siya sa iba, katulad ng ginawa ng mga apostol. Ipahayag siya hindi lang sa salita, pero lalong-lalo na sa gawa. Pinaka-importanteng pagpapahayag ng mabuting balita ay yung halimbawa ng buhay natin. Kung anong nakikita sa atin ay siya nawang refleksyon ng ating amang nasa langit. Kahit hindi mo sabihin, basta't ginagawa mo, ay makikilala ng marami kung sino ang amang nasa langit. Nawa, pagsikapan nating maging kamukha ng ating amang nasa langit sa pamagitan ng pagtulad natin kay Kristo. Masabi rin natin na may pagmamalaki na ang makakita at makakilala sa atin ay nakita at nakilala na ang amang nasa langit dahil magkamukha tayo. Manalangin tayo para sa mga pangangailangan ng simbahan sa pamagitan ng mga panalangin ni na San Felipe at Santiago. Ating itugon, panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga obispo at mga pari, naway buong tapang na isagawa ang tungkuling magpalaganap ng Ebanghelyo kahit sa mga lugar na hindi ito tinatanggap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga hindi nakakakilala kay Kristo, naway maakay sa liwanag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng mga turo at halimbawa ng mga Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Tayo naway maging mga saksi ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga may sakit, naway magtamo ng kagalingan sa pamamagitan ng ating paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Ang mga naging masipag sa kanilang mga gawain sa buhay, nawa ito'y magtamo ng kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kami sa iyong mga daan, Panginoon. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng ating panalangin. Ang mga nagpapamisa nating mga kapatid ay ipagdasal natin ang kanilang intensyon. Tahimik natin itong ipanalangin. Panginoon, mapakilala ka nawa namin sa buong mundo sa pamagitan ng aming kilos at gawa. Ikaw na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. They can receive, O Lord, my liberty. Take on my will, my mind, my memory.
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanikapan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay ngayong kapistahan nina Apostol San Felipe at Santiago, at ipagkaloob mong ang pamumuhay namin araw-araw ay maging relihiyong minamarapat at kinalulugdan mo sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ika'y aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nilingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin. Pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawan namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin tayo sa ating Ama sa langit, alinsunod sa turo sa atin ng kapatid nating si Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan at tuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap. Siya'y buhay, manalig ka. At ngayon, tila walang mararating na bukas. Ngunit kung siya hayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi siya nakakalimot kay Jesus. Manalig ka. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nagsalo sa banal na pagkinabang ay pamalagiin mong dalisay sa buon naming pagkatao. Kaysa ni na Apostol San Felipe at Santiago, kami naway marapatin mong makakita sa iyo sa aming pagtingin sa iyong anak upang kami maging dapat magkamit ng buhay kailanman sa piling mo sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.